Hi! 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 Hello everyone! Ready na ho ba kayo? Para sa isa na namang kasaysayan ng pag-ibig, narito at pumili po ako. Pumili ako mula sa iba't ibang mga padalang liham pag-ibig ng ating mga taga-subaybay. At narito ang aking napiling ihatid sa inyo mula sa isang nagpakilala sa tunay na pangalan na Teresita ng California, USA. Ganito niya nais na ilarawan ang kanyang tunay na kasaysayan. Dear Kuya Larry, walang paghulugan ng kasiyahan ng aking puso sa pagkakapili ninyo ng aking sulat. Die hard fan mo ako, Kuya. Ang ngalan ko po ay Teresita, eksaktong 50 anyos at kasalukuyang naninirahan sa California, USA, kasama ang aking asawa at 2 anak. Noong nasa Pilipinas ako, ay pinakatututukan ko ang inyong programa sa radyo. At hanggang sa kahit nga ako na narito sa ibang bansa, ay hinahanap-hanap ko kayo, Kuya. At sa tuwing naririnig ko ang mga kwento na inyong binabasa, ay lalo kong napatutunayang true love does exist. Taong 1992, nang makilala ko si Arthur sa Pilipinas. Siya po ay Amerikanong napadpad sa aming bayan sa Nueva Ecija. Madalas siyang pagkaguluhan dahil sa kanyang magandang mukha at lagi rin siyang tinutukso sa iba't ibang babae. Pero sa dinarami ng babaeng nagkakakursunada kay Arthur o nagkakandara pa kay Arthur, napaka-unexpected talagang siya ang nagkagusto sa akin. Hindi ko talaga lubos maisip noon kung bakit ako pa ang natipuhan ni Arthur. Mailap kasi ako noon sa mga lalaki. Marahil ay may epekto ang kawalan ko ng ama dahil nagkaroon siya ng ibang pamilya. Siyempre naman po, masakit ang iwan at lokohin ng lalaki at nakita ko ang naging paghihirap ng nanay ko na ayaw ko sanang mangyari sa akin. Bukod sa kanyang itsura ay may kaya rin si Arthur, Kuya. Madalas na ito ang pag-usapan ng mga tambay sa aming lugar. At lagi nilang bukang bibig na mapalad ang mapapangasawa niya. May looks na, may treasures pa, sabi nila. Kung pinapangarap ng ibang babae si Arthur, ako na may hindi. Kung tutuusin nga, ang nais ko lamang ay magkaanak sa pagkadalaga. O kung hindi man mangyari ay maging matandang dalaga na lamang. Marami naman akong pamangkin, Kuya, na tiyak na aaruga sa akin. Close family ties kasi kami sa pamilya. Kaya nang malamang kung may gusto sa akin si Arthur, ay talagang ginagaslawan ko ang pakikitungo sa kanya. Ayoko pong magtuloy sa mas seryosong relasyon ang pagtatangi niya sa akin. Pero sadyang matiyaga si Arthur, Kuya. Sa kabila ng paulit-ulit na pambabasted ko sa kanya, abay hindi siya mapuklat, hindi siya matinag. Lalo pa kamong na-challenge ng husto. Nagpaalam pa siya kay nanay na formal na niya akong liligawan. At kahit nga magkapilipilipit na ang dila ng nanay ko sa kapipilit namang Ingles, ay pinakitunguhan niya na maayos si Arthur. In short, ibinigay ni nanay ang kanyang basbas. Pero nilinaw niyang hindi niya hawak ang magiging desisyon ko. Araw-araw ay bumibisita si Arthur sa bahay. Pinilit din niyang mag-aral ng Tagalog para mas madali kaming magkaintindihan at magkatalastasan. Maraming kababaihan ang naiinggit sa akin noon. Nachismis pa nga ako na ginagayuma ko si Arthur.
Pero sa tuwing may marinig akong negatibo tungkol sa akin, si Arthur kuya mismo ang nagpapagaan ng aking loob. Naging matyaga, sincere at consistent si Arthur sa panliligaw sa akin. Simple lang ang pamumuhay namin noon, kaya naranasan ni Arthur ang mag-igib ng tubig at magsibak ng kahoy. Abay, tuwang-tuwa naman ang nanay ko sa kanya. Dahil hindi siya nabigyan ng pagkakataon na magkaanak ng lalaki, ibaan niya talaga kapag may lalaki sa bahay. Dahil sa kanyang mga ipinakikita sa akin na pagpapahalaga. At dahil na rin sa mahal din ni Arthur ang pamilya ko, unti-unting nahulog ang loob ko kay Arthur. Ituloy natin ngayon ang kapanapanabik na kasaysayang padala sa atin ni Teresa ng California, USA. Kuya Larry, matapos ang 6 na buwang panunuyo ni Arthur, ay sinagot ko na rin siya. Hindi ko makakalimutan kung papaano ipinagsigawan ni Arthur sa mga kapitbahay namin na nobya na niya ako. Kaliwat ka ng pagbati naman ang nakuha naming dalawa. Sa pagdaan ng panahon, ay mas lalo namang nakilala namin ang isa't isa. Noong una kuya, ay nagbabakasyon lang talaga si Arthur sa Nueva Ecija. Pero masyado na anya siyang napamahal sa mga tao sa aming lugar. Kaya napagpasyahan na niyang manatili dito ng mas matagal. Pero hindi pala ganoon kadali ang lahat kuya. Darating at darating talaga ang panahon na susubukin kayo ng tadhana. Dumating ang araw na kailangan ng bumalik ng California ni Arthur. Gustuhin man niya akong isama ay hindi maaari. Umalis si Arthur at naiwan ako dito sa Pilipinas. Dahil hindi pa uso noon ang social media at cellphone, ay matyaga kaming naghintay ng sulat mula sa isa't isa. Hanggang nagsimula ng dumalang ang liham mula kay Arthur. 1 taon ang lumipas nang wala man lamang akong natatanggap na sulat mula kay Arthur. Masakit man, ay unti-unti kong tinanggap na baka hindi talaga kami para sa isa't isa. Baka tuluyan na akong kinalimutan ni Arthur. Hanggang sa isang araw, ay bigla na lamang nagpakita sa amin si Arthur. Noong una ay hindi ko alam kung tatanggapin ko pa ba siya pagkatapos niyang hindi magparamdam sa loob ng 1 taon. Pero matapos niyang humingi ng tawad at ipaliwanag na nagkaroon ng problema sa kanilang negosyo at kinailangan niyang ayusin muna ito, ay unti-unting nawala ang tampo sa aking puso. Akala ko kuya, ang pagbisita ni Arthur sa amin na ang magiging pinakamasayang parte ng aking buhay. Mayroon pa palang iba. Mayroon pa palang ibang surpresa sa akin si Arthur. Ito ay noong nagmanikluhod siya sa aking harapan at inaya niya akong magpakasal. Hindi ako makapaniwala na nangyayari sa akin yon. Kuya, lalo na't inakala kong hindi na kami muling magkikita pa ni Arthur. Ikinasal muna kami ni Arthur sa Huwes bago siya muling bumalik sa California. Noon kuya ay tiniyak na ni Arthur na hindi na kami mawawalan pa ng komunikasyon sa isa't isa. Makalipas ang ilang taon ay ipinitisyon ako ni Arthur at sa California na kami nanirahan at bumuo ng sariling pamilya. Hindi naging madali noong una dahil
kinailangan kong talagang pakisamahan ang kanyang buong pamilya. Pero sabi nga nila, wala namang imposible sa taong totoong nagmamahal. Sa ngayon ay masaya akong nanirirahan dito sa California kasama ang aking pamilya. At ngayong Agosto, Kuya, ay isa-celebrate namin ni Arthur ang 20th wedding anniversary namin. Kaya napakalaking regalo mo para sa akin ang pagbasa mo ng aking love story. Maraming salamat sa inyong panahon. At naway lumawak pa ang inyong programa dahil marami kayong napapasaya tulad ko. Hanggang sa muli, lubos na gumagalang at nagpapasalamat, Teresita ng California, USA. Mga kapitbahay at mga giliw naming taga-subaybay, aking inihatid sa inyo ang isa na namang makulay na istorya ng pag-ibig at sana po ay naibigan ng lahat. Ang bawat isa sa atin ay maaring may naitatagang kwento, may naitatagong kwento ng pag-ibig. Alam pong kayo man ay meron din. Kayo po ay malugod naming inaanyayahan. Ibahagi sa palatuntunan ito ang bawat pitak ng ito po naman ang inyong lingkod. Tagapaghatid ng kwento tungkol sa pag-ibig, ang inyong Kuya Larry. Maraming salamat po.